para po magbigay ng kanyang mensahe at pagbati sa ating lahat. Wala pong iba, ang ating punong lungsod, Mayor Ate Lani Cayetano. Magandang umaga! Magandang umaga! Kay ganda ng Lunes ng umaga ng inyong Mayor Ate Lani Cayetano sapagkat kaharap ko po kayong lahat. Kanina, maaga po akong nagsimula kasi tuwing araw ng Lunes, ganap na alas 6:45 ay idinadaos po natin yung regular na flag raising ceremony natin. At kanina po, ang host sa ating flag raising ceremony ay yung GAD o yung Gender and Development Office po natin. Kasabay na rin po, in-announce na rin natin ang panimula ng pagdiriwang po natin ng Women's Month. Dahil ang buwan ng Marso po, March, ay Women's Month. Ngayong araw din po ay simula na naman ang ating pong Dalaw Barangay kay Lolo at Lola na may layuning panatilihing bukas ang komunikasyon ng ating mga senior citizens sa kanilang pamahalaang lungsod ng Taguig. Alam niyo po ako, bilang lingkod bayan ng Taguig, malaki po ang aking ipinagpapasalamat sa inyo, mga lolo, lola, inang, at saka maanga-amang ko, sa kuya ng mga mamay, asin papay, dito sa Western Bicutan. Kasi, nang ako po ay ipinakilala sa inyo ni Alan, huwag na nating manggitin kung ilang taon na ang nakakaraan, ay buong galak at buong puso po ninyo akong tinanggap. Alam niyo po na hindi ko naman inasahan na ang kapalaran ko at ang Panginoon ay dadalhin ako sa buhay ng pagiging isang lingkod bayan. Nagsimula po ako na maging kongresista sa Taguig, Pateros, at hanggang nung 2010 ay pinagadya ng Panginoon na maging mayor ng lungsod na ito. At simula po noon, hindi ko na kinalimutan ang isa sa mahigpit na bili ng asawa kong si Alan sa akin. At ano po yun? Sabi niya, pag ika'y naging mayor ng Taguig, maaari bang pakisigurado mo na gagawin mo ang lahat ng makakaya mo para makapaghatid ka ng mga programa para sa ating mga lola at lolo. Meron po ako sa inyong tapat na tanong. At gusto ko pong sasagutin niyo ako ng tapat din, ha? Nung ako po ba'y dumating sa buhay ninyo bilang mayor niyo nung taong 2010, na ipakita naman po ba ng inyong apo na si Mayora Lani Cayetano ang buong sipag, dedikasyon ko na madagdagan ang mga programa para sa seniors ng Taguig? Lalakas. Yung iba, sabi ko, sagutin lang. Yung nasa likod, gumagano pa. Salamat po. Po? Para itulong niyo sa akin, anak. Oh, thank you, nanay. Thank you po. Ang laking kagalakan po sa puso ko. Actually, ang tanong ko lang ay yung kung nakadeliver po ako sa inyo ng aking panata sa inyo na maglilingkod sa inyo bilang sa mga pangangailangan ng mga seniors. Ang tugon ni nanay sa akin ay sobra pa, extended hanggang sa aking mga anak. So, ang sarap mong pakinggan. And eto po ako sa inyo ngayon, humaharap ngayong araw na ito. Kasama ko po ang team Lani Cayetano, dito. At mulit-muli sasabihin sa inyo na itong buhay na kaloob sa akin ng Panginoon, ang lakas at kakayahan na meron ako, patuloy ko pong gagamitin. Magpapakalakas po ako para palaging maaalagaan ko kayo. Yun po yung panata ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag, pero isang malinaw. Binigay sa aking misyon ng Panginoon ang pangalagaan ng lungsod na ito. Kaya habang patuloy na nandiyan kayo, na sinusuportahan si Mayora Lani Cayetano, asahan nyo, ibibigay ko ang lahat-lahat. Ha? Okay. Malayo na po ang naging journey po natin.
Naaalala niyo pa ba yung mga panahon na pag tinanong kayo kung taga saan kayo at sasagot kayong taga-Taguig, minsan yung kausap nyo, sasagutin kayo, saan nga yung Taguig? Yung iba nga po hindi alam na ang Taguig ay parte ng Metro Manila. Aray ko ha. Part kami ng NCR, no? Pero, fast forward to today, mga minamahal kong mamay, sinpapay, iba na. Pag tinanong ka, taga saan kayo? Oh, yan ba yung syudad na ang mga senior citizen, ang maintenance medicine, pang isang buwan, dinideliver pa sa bahay? Oh. Taga saan po kayo? Yan yung lungsod na ang universidad, libre ang tuition fee, may allowance pa ang mga estudyante sa Taguig City. Taga saan po kayo? Naku, yan ba yung lungsod na ang mga senior pag nag-birthday, ang cash grip, ang deliver pa sa bahay? Totoo? Yan. At alam niyo po, nakinig ako sa inyo ha? Nung dinidisenyo yung programa po natin pang senior, birthday cash gift natin, no? Nung magsisimula ako, no? Tinanong ko po kayo nun eh, alam ko nagbarangay-barangay ako eh. Sabi kasi nung kabilang city, sila daw yung pinakamagaling, pinakamayaman sila, kasi pag nagba-birthday yung mga seniors nila, binibigyan nila ng cake. Sa loob-loob ko, madali naman yun gagayahin, pero teka, itanong ko nga ang aking mga lolo at lola. Diba, lumapit po ako sa inyo? Ang sagot nyo sa akin, kung magpapa-birthday ka, Mayora, bigay mo na lang yung cash. Kami na magdidesisyon para sa sarili namin. Nakinig po ba si Mayora? Kasi sabi nung mga, tama nga naman, naisip ko, no? Mamaya, bigyan ko ng cake yung lola. Balikan ako. Mayora, nangiinis ka ba? Diabetic na ako, binigyan mo pa talaga ako ng cake, ha? Ano to, tititigan ko to? So nakinig po ako sa inyo. At habang umaangat yung lungsod natin, saksi ko po kayo kung papaano, pag umaangat tayo, nagdadagdag tayo, tinataas-taas pa rin natin yung mga pa-birthday cash gift natin. Naalala niyo pa, nagsimula, nung dati wala, hanggang sa 500, umangat. Wow. So, ang laking bagay po, di po ba? So, salamat po sa kumpirmasyon ninyo na nananatili na ang tingin nyo kay Mayora ay isang Mayora na nagiging totoo sa panata niya. May intindihan nyo po ako kung bakit laging pinaglalaban ko ang syudad natin. Kasi po, may mga ibang nagsasabi, oh, bakit ganun? Nakikipag-away daw ako dun sa kapitbahay na syudad. Sabi ko, una, ituwid ko yan. Hindi po ako nakikipag-away. Kaya lang, humarap po ako sa inyo, di ba? Nangako ako. Sa panata ko, nung nanumpa ako sa katungkulan ko bilang mayor, ang sabi ko, hindi lang maglilingkod, kundi poproteksyonan ko ang syudad natin. Ano bang gusto nilang gagawin ko? May syudad. Yung mayor ng kapitbahay nating syudad, kukunin ang Fort Bonifacio sa atin. Ang Fort Bonifacio na barangay na pinagkukuhanan natin ng 85% ng pondo ng Taguig. Kukunin sa atin, ang gusto nyo ano, chami-chami ako? Hindi po ba kailangan kong manindigan? At yun po ang aking iginawa. Nagpakatatag po ako para sa syudad natin. Ipinakilaban natin ang historically and legally atin naman talaga. Di po ba yun din ang naging desisyon ng Korte Suprema? Dalawang pagkakataon, panalo po ang Taguig sa kaso, sa usapin ng teritoryo. At hindi lang po Fort Bonifacio pala ang sa atin. Yun palang Fort Bonifacio ay konektado sa iba pang mga kalupaan. Yun na po yung tinatawag na mga Embo Barangays. Yun po ang istorya niyan. Alam niyo po, nung nakarang election may inilapit po ako sa inyo.
Sabi ko sa inyo, tulungan nyo kasi ang sabi niya, tutulungan niya ako pag siya ay hinatid natin sa Kongreso. Ngayon, madami nang sinasabi, laban kay Mayora Lani Cayetano. Kung mapila na nga ho ng partido, nakita nyo, iba na ang running mate. Payagan nyo po. Huwag natin payagan. Kagaya ng dati po, tanging susuportahan ng mga lolo at lola ko dito sa Barangay Western Bikutan ay yung nakalinyada sa Team TLC. Sa Kongreso, ang ating pong tutulungan, ang pangalan, George Bocobo. George! George! Sapagkat hindi po maganda, no? Na patuloy po na ire-representa tayo ng isang tao na hindi marunong na magpahalaga sa administrasyon. Pwede po akong may sabihin sa inyo? Huwag po kayong mag-aalala dun sa sasabihin mo, sige kayo, pag hindi na ako ang kongresista nyo, yung mga ayuda nyo, wala na. Pwede po, ay maniwala dun. Alam niyo po, ang mga programa po ng mga kinatawan sa buong Pilipinas ay alokasyon. Alokasyon po ng distrito natin yun. Oh. Linawin ko po sa inyo yan, ho. Ayaw kayo mag-alala niyan. Kasi, kahit si George Bocobo po, no? Madi-deliver yan. At sigurado kong higit pa. Kasi, nandyan siya at katuwang ni Mayora Lani Cayetano. Ang laki ng kaibahan. No? Totoo po yan. At wag ho nating kakalimutan, si George, hindi siya kongresista sa ngayon. Siya ay kapitan ng Fort Bonifacio. Pero ang kanyang barangay, Fort Bonifacio, na tinutulungan niya si Mayora Lani Cayetano maging business friendly, dyan po tayo nakakakuha ng, uulitin ko, 85% ng pondong pambayan na ipinantutustos natin hindi lang sa pangangailangan ng Barangay Fort, kundi ng 38 mga barangay pa natin. Nagampanan niya ng mahusay ang responsibilidad na ito. Kaya wala po akong kaduda-duda na sa Kongreso, ire-representa niya po tayo. Wala pong mag-aalala. Sa katunayan, halos 2 buwan na po, hindi pa man representante ng Taguig, si George Bocobo ay nakikipag-ugnay na sa mga national government agencies. Kay Senadora Pia Compañera Cayetano na nagdadala sa atin ng mga programa, lalo na sa pagtugon ng mga kababayan nating lumalapit sa People's Day, yung lumalapit po sa ating mga AIX program, AKAP program, Tulong Eskwela program, Tupad program, lahat po yan. No? Gusto niyo po si Mayora patuloy na makapaglingkod ng epektibo sa inyo. At napakita ko po sa inyo, kaya kapag ka sinusuportahan ang ating buong grupo. Ang konseho, tuloy tayo sa pagsuporta sa ating Vice Mayor Arvin Ian Alit. Sa Kongreso, ibibigay natin ang ating pagsuporta. Kanino po? Maraming salamat po. No? Uulitin ko, lahat ng mga pangarapin pa natin, no? Kaya nating maabot lahat yun. Sa awa at biyaya ng Panginoon at sa pagtutulungan natin. Kailanman, hindi po ako nagpatamad-tamad sa aking trabaho. Sa lahat ng pagkakataon, sinisikap ko po makapaglingkod sa ating mga tagigenyo. No? Maaasahan niyo po palagi, interes ng mga kababayan natin, ang una palagi kay Mayora Ate Lani Cayetano. Bago po ako magtapos, meron po akong isang hiling sa inyong lahat. Gusto kong sabihin, kailangan kayo ng pamayanan. Kailangan kayo ng bayan, lalo na ng mga kabataan. May isa po kong hiling sa inyo, mga kasama, habang tinatanggap at wini-welcome natin ang pagdating ng part
partner ng Taguigueño, partner ni Mayor Lani Cayetano, George Bocobo po, mga nanay at tatay ko, mga inang, amang, lolo at lola. George Bocobo po, ayan mga kasama, mamaya maririnig niyo po ang kanyang tinig. At pagkatapos, makikilala niyo po ang kanyang istorya. Sana po, take time to know the story of George Bocobo. Inspirasyon ko po ang kanilang pamilya. Sa totoo lang. Inspirasyon ko yung naging journey nila, istorya ng pananampalataya sa Diyos. Believer po sa miracle ni Lord, yung milagrong ginawa ng Panginoon sa buhay ng nag-iisa nilang anak na si Sancho. Oh, mamamagnify talaga ang kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Walang kahit anong sakit, no, ang kayang idim yung liwanag na hatid po, no, ng Panginoon sa buhay natin. So going back po dun sa importance ninyo sa ating community, nais ko pong hilingin, huwag po kayong mapapagod, nagabayan yung kabataan sa ngayon. Ngayon, higit kailanman, ngayon natin mas kailangan ang guidance sa mga kabataan. Grabe po ang pressure ng social media sa kanila. Grabe ang dikta ng mga influencers na napapanood nila sa kanilang mga telepono. Saan po kayo nakakita? Batang-bata, edad 12, nagde-depression na. Batang-bata, edad 12, nasadlak na sa teenage pregnancy. Batang-bata, natuto ng magbisyo. Drugs, alcohol, cigarette. Dati-rati, sinasaway lang natin ang mga bata sa tobacco smoking. Ngayon nadagdagan. May e-cigarette, may vape. Kailangan po kayo mga lolo at lola ng mga kabataan. So kung mababalikan niyo po yung inyong kabataan, ang mga bata, pag sinaway ng magulang, susunod talaga yan. Isang salita lang, susunod talaga. Ngayon, sawayin mo, labanan ka. Sagutin ka. So, uulitin ko po, huwag nating sukuan yung mga bata. Actually, kung ako tatanungin, biktima sila nung kasalukuyang panahon kasi natin. Grabe po ang influence ng social media sa kanila talaga. Ba? Ang bigat po ng pinagdadaanan ng mga kabataan ngayon, hindi po nila kasalanan na dito sila sa henerasyon na ito isinilang. Hindi po nila kasalanan. May tawag po para sa inyo mga lolo at lola. May tawag sa inyo. At ang tawag na yan ay ang siguraduhing ever-present tayo sa buhay ng mga bata. Sa panahon kung saan, most of them, ang mga nanay at tatay malayo sa kanilang piling. Kasi nasaan? Abroad nagtatrabaho. Sino po nangangalaga? Kapatid, tiyo, tiya, o kayong mga lolo at lola. Huwag po kayong mapapagod. Kahit na sinasabi ninyong, Mayora, nakakapagod. Pag umabot ka na sa edad nito, marami nang sumasakit sa katawan mo. Alam po natin yun. Pero pwede po ba ngayong araw, ngako tayo sa isa't isa, hindi natin susukuan ang paggabay sa mga kabataan. Pwede po? Hindi natin susukuan yon. Kahit na paulit-ulit tayo. Kahit na mamaus-maus ka na. Kapapayo. Huwag susukuan ang mga kabataan. Huwag titigilan na paalalahanan, pahalagahan ang scholarship program na binibigay ng city. Huwag susukuan, paalalahanan ng mga bata, magtapos kayo. Di ba? Totoo naman?
Siguro nung panahon ninyo, kung meron lang na scholarship, kagaya ng scholarship na binibigay ngayon sa mga tagigenyo ng ating syudad, sinasabi nyo, nakatapos sana ako. Ngayon po, ang buti ng Panginoon sa Taguig, binibiyayaan niya tayo ng mga oportunidad sa Taguig. Ulit-ulitin po ninyo sa mga bata, huwag palampasin ang pagkakataon. Tapusin ko po yung aking mensahe sa inyo sa pamamagitan ng pagtalakay sa isang realidad na hinaharap ng mga senior citizens. Sabi po nila, pag ang isang tao nagkakaedad, nagiging senior, at ang mga anak nagkakaroon na ng kani-kaniyang mga buhay, ang pinakakalaban ng senior citizen ay kalungkutan. Kasi hindi na masyadong nadadalaw, tama? Hindi na masyadong nakakamusta, tama po ba yun? Yan din po ang mga resulta ng mga pakipagkwentuhan ko sa inyo. Ang nararamdaman minsan, kalungkutan. Kaya it's important po for the city of Taguig that you always feel important. Kung mapapansin niyo po, may mga programa ditong una sa Taguig, katulad na lang ng ipinatayo nating senior citizens o yung elderly center natin. Una yon sa buong bansa. Saan ka nakakita ng isang building na may programa, dadating ang senior citizen, pwede ka magpa-spa. Diba? Pwede kang magpa-massage, pwede kang may sine pa sa itaas. No? Natutulog daw. Natutulog. Dancing-dancing. Diba? Nagbo-ballroom. Bukod pa dyan yung mga programa na binababa natin sa mga barangay. Wala kang katigil-tigil ka sa sayaw-sayaw. Lahat na lang ng mga pa-contest, sa talent, sa dancing, sa singing. Masipag po ang city natin. Nag-e-effort ang city natin para maparamdam sa inyo na hindi namin kayo nakakalimutan. Kaya lang, syempre, iba pa rin kapag ka lagi kang nakakamusta ng sarili mong pamilya, right? So mamaya, after our program, may mga ipagkakaloob po sa inyo na inaasahan natin kahit paano magamit po ninyo para tuluyan na makapag-communicate. Kung ang pamilya ay nasa abroad, at least ma-load ninyo, makausap nyo ang inyong mga mahal sa buhay. Video call man lang dyan. Pag naiinip-inip, makapanood ng YouTube. Ano ba mga pinapanood nyo sa YouTube? Ha? Drama-drama? Madaming drama-drama? Pinapanood na drama-drama? Ha? Pinapanood? Pinapanood nyo, ballroom pa rin. Ballroom pa din. So, simpleng kaloob po namin sa inyo, para naman po maramdaman ninyo na sa lahat ng pagkakataon, iniisip po namin yung welfare ng ating mga senior citizens. So, papayagan nyo po para sa kanyang maiksing mensahe. Okay lang po ba na ipasa ko ang mikropono sa kapartner ni Mayora Atelani Cayetanong mag-aalaga ng ikalawang distrito? Mga lolo at lola ko, pakinggan po natin ang mensahe. George Bocobo. Maraming salamat, Mayor Lani Cayetano. And magandang tanghali na ba? Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga lolo at lola ngayong umagang ito. At tayo'y nandito para, of course, sa ating Dalaw Barangay to commemorate yung ating Grandparents' Day. So palakpakan ninyo po ang inyong mga sarili. In behalf of the mga kapitans, ako po ay nagpapasalamat sa inyo, sa inyong patuloy na suporta na binibigay, hindi lamang sa inyong mga pamilya, but sa mga barangay at sa mga gawain ganito ng ating pamahalaang lungsod. Kung okay lang po, magpakilala na rin. Baka yung iba sa inyo hindi pa ako kilala. Okay lang po. Ako po si Cap George Bocobo. Ako po ang punong barangay ng Barangay Fort Bonifacio. So kasama po dyan ang BGC. At ako rin po ang presidente ng Liga ng mga Barangay ng dito sa Taguig. So kasama po naman natin dyan ang mga ating mga kapitan, ating mga kagawad na sumusuporta sa mga programa ng ating pamahalaang lungsod.
So ako naman po ay 29 years na ho in public service. So medyo matagal na rin. Nagsimula po ako nung ako ay SK pa habang nag-aaral sa UP Diliman. And tuloy-tuloy na po yan. And dito po sa Taguig, since nagsimula po si Mayor Lani noong 2010, bali 15 years na po ay nandito na po ako sa team ni Mayor Lani at tumutulong sa inyo dito sa Taguig. At talagang napamahal na sa akin no, ang lungsod ng Taguig, and of course kayong mga senior ay mahal na mahal ko na rin. No? And ang assignment ko nun kay Mayor Lani ay upang maging mas business friendly ang ating syudad. Upang magpasukan ang mga komersyo, negosyo, mga businessmen natin. Hindi lang sa BGC but all over Taguig. At naging matagumpay tayo dyan no, sa ating mission na yan dahil nakita natin no, ang talagang mabilis, ang bilis ng pag-angat ng ating syudad. I'm sure kayo, lalo na yung matatagal dito, naramdaman nyo po yan. Agree? Diba? So from 15 years ago hanggang ngayon, ramdam nyo po yan. And kami naman po no, ni Vice Mayor Arvin, ang buong Team TLC, naniniwala kami na tama ang direksyon na tinatahak ng ating syudad. Tama, di ba? So, and of course, under ho yan ng vision and leadership ng ating mayor. At kami, nais namin ipagpatuloy yan. Nais namin siya patuloy suportahan dahil naniniwala kami na since tama ang direksyon, bakit pa tayo lilihis? Dapat sama-sama. Nakita natin yan, proven na yan, hindi lang sa past election, but basta sama-sama tayo, kayo, no, lahat ng barangay, kawani ng barangay, ang mga lingkod bayan under the vision and leadership ni Mayor, ay sigurado maganda ang ating kinabukasan para sa ating mga anak, para sa ating mga apo. So sana ipatuloy nyo kaming suportahan at makakaasa kayo na patuloy at lalo pang dadami ang mga programa natin, especially sa seniors. Ramdam nyo na rin yan, no? Yung ating mga cash gift, di ba, from then now, ang laki na rin ng tinalon, ang ating senior citizen center nandyan, mga medical, at marami pa. No? And syempre, hindi lang naman sa seniors yan, pati ang inyong mga anak, ang inyong mga apo ay nakikinabang. So, ngayong araw ay pasalamat po namin sa inyo dahil po sa inyong sakripisyo, sa gabay na binigay nyo sa inyong mga anak, sa mga inyong mga apo, at kakaasa naman po kayo na kami nandito patuloy na magiging kapartner ninyo, magiging kasama ninyo. At sana po, katulad ng sinabi ni Mayor Lani, ay huwag natin pababayaan at patuloy tayo maging inspirasyon no, sa ating next generation. Napakahalaga na mabigyan sila ng aruga. No, yan ang importante. Ngayon, ang hirap na magpalaki ng kabataan, di ba? Hirap na magbigay ng disiplina. Pero anong gagawin natin? It's magbigay pa ng more care, more love, at pag naramdaman nila yan ay idadalhin nila yan no, sa pagtanda nila. So maraming salamat po sa inyo. Personally po, ako po, parati ko kinukwento, ako po ay laking lola. Kung hindi po sa lola ko, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon, sa totoo lang. And siya po ang, dahil maaga po sumakabilang buhay ang aking ama at ang lola ko ang nagtusto sa amin at siya rin ang nagdisiplina sa akin. Nakatakot po ako sa lola ko. Kaya ako naman ay dito nagpatuloy at naging mission ko na rin talaga ang magserbisyo. No? So maraming salamat po for this opportunity. May dadating araw, siyempre, maglalatag tayo plataforma, ba't ang araw na ito ay para sa inyo. Isang pasasalamat, pagbibigay-pugay sa ating mga senior citizens, especially dito sa Western Bigutan. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Thank you. Maraming salamat, George. Narinig yung tinig ng partner ko. Diba? Talaga namang kayang-kaya na suportahan at itaguyod ang ikalawang distrito. Pwede ho ba akong maglambing? Kami po ay uupo dito sa harapan para may family picture tayo. Kasi ang sabi nila, kapag walang picture, walang ebidensya, hindi nangyari yun. Sasabihin pag uwi ninyo, saan ka galing? Dumalo ko dun sa Dalaw Barangay, kay Lolo at Lola. Nakita ko si Mayora, nagsalita doon. Oh, di nga. Wala kayong picture. Walang ebidensya. Kaya dapat may evidence tayo. Madam President, yung mga officers po natin, please join us here in front po para sa ating family picture.